So yun po guys, ayan, another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Mula po ito sa naging live po ni Krishna. I believe that was July 1st ng gabi. And yun nga, nakiusap nga po siya dito na tigilan na nga po both sides, yung pambabash nga po sa kanila, pambabash kay Krishna, or pambabash nga po kay Sir Paul. Yun po yung pakiusap po niya nang sa ganun is talagang yung wala na pong gulo at mabuhay na lamang daw po ng mapayapa. Kasi yun nga, tama naman si Krishna na the more kasi na may nababash both sides is the more na nagkakagulo. Ang buong akala kasi ni Krishna is maayos na po ang lahat, yung wala na pong naninira magkabilaan, wala na pong nambabash magkabilaan. Although alam ni Krishna na may nambabash pa sa kanya, pero yun nga, hindi niya alam na biglang pumutok po yung ganitong klaseng issue nga po. Nagulat na lamang daw po si Krishna. 'Di ba? Alam naman po natin na merong kakasuhan po si Sir Paul na isang reactor dahil nga po sa paninirang puri nga daw po kila Sir Paul. At yun, nagulat nga po si Krishna kasi nga po wala daw po siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. At ang alam niya is may nagpaalam. Although nagpaalam ako sa kanya na mag-reaction, siguro yung iba nagpaalam din po nagpa-reaction sa kanya. Pero hindi na po talaga siya nanonood ng mga reactions nga po. Kaya nagulat na lamang po siya na may ganito na pala na issue. Na yun nga, mas lalong gumugulo nga po. Kaya sana pakinggan po natin yung pakiusap po ni Krishna. At ito rin naman palagi yung pakiusap ni Sir Paul simula dati pa man. So tayong mga viewers, mga supporters, mga reactors, kung talagang sumusuporta po tayo sa kanila, so kung ano sana yung pakiusap nila, sundin po natin. Like yung pakiusap nga po nila na itigil na yung pambabash kasi nga po maayos na sila, magkaibigan na sila. Doon nga po sa live device nag-comment pa nga si Sir Paul nang hingi ng ulam. So ibig sabihin is magkaibigan na po sila, wala na pong problema. So ang nagbibigay na lamang talaga ng problema is yung mga supporters po na hanggang ngayon is hindi pa rin makamove on sa nangyari. So sana is pakinggan po natin yung kung ano man po yung pakiusap nila Sir Paul, nilang Krishna. Kung talagang totoong sumusuporta po tayo sa kanila. Ang goal nila Sir Paul yung mag-share po ng love in peace and hope. So sana sundin po natin yon, yung peace and love ba. Huwag na lamang pong yung pambabash ng pambabash na kahit tapos na po yung issue, kahit wala na pong problema, kahit na nagkaayos na, nagkausap na, pero pilit na binubuhay nyo po yung issue. So tayong mga dito, mga influencers sa social media, so malaking bagay po yung mga pinagsasabi natin sa social media. So dapat maging maingat po tayo sa mga sinasabi po natin. Dapat isipin ng makailang beses bago sabihin kasi pwede itong makasira nga po ng kapwa, pwede itong makaano ng iba. And also since dala-dala po natin yung pangalan ng nire-reactionan po natin, so possible na madadrag ito or madadamay ito sa mga nangyayari. So as much as possible is yun nga yung sinasabi ko na positive lamang po palagi yung content po natin. At huwag po tayong mag-spread ng negativity kasi mag-attract din po ito ng negativity. Katulad nga po na nangyayari po ngayon. So kung positive lang po yung ibinabahagi po natin, is positive lang din po ang result. So wala pong magiging problema, di ba? Although andyan naman talaga yung mga bashers po na yan, pero at least di ba, hindi siya ganun magiging kalaki na problema. Kaya yun, piliin po natin yung mga words na sinasabi po natin. And isipin ng maraming beses talaga, maging sa mga bashers po, isipin ng maraming beses yung mga pinagsasabi, yung yung ilagay mo ang iyong sarili sa kalagayan po ng binabash mo, kung anong mararamdaman mo kapag ikaw yung binabash ko, dapat ganoon po. And always isipin po yung golden rule na huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. And also sa mga nangyari po nung nakaraan is wala naman po tayong direct na involvement po sa nangyari. So sila po yung may direct na involvement, sila Sir Paul, Sir Chris, na ang PB team is maayos na nga po sila, nagkaayos na, nagkapatawaran na, at magkaibigan na sila. Pero yun, nagkaayos po sila, di ba? So how much more po kaya tayo na walang direct involvement? So dapat makamove on na rin po tayo at matanggap na rin po na maayos na nga po sila, di ba? And lahat po tayo dito sa mundo is wala pong karapatan na manghusga ng kahit sino man dito sa mundo kasi nga po hindi po tayo perpektong mga tao. Ang Diyos lamang po ang perpekto, kaya wala po tayong karapatan na magsalita ng negative sa ating kapwa. And ugaliin din po nating intindihin yung mga bagay-bagay word by word para mas maintindihan po natin yung mga sinasabi ng mga tao iniidolo po natin. Like na lamang po nitong tigilan na nga po yung pambabash. Inulit ko nga po, kung talagang sumusuporta po tayo sa kanila, both sides nga po magkabilang panig. So pakinggan po natin yung sinasabi po nila para wala nga pong gulo.
at mabuhay na nga lang daw po lang mapayapa, sabi nga po ni Krishna. At sabi ni Krishna na ayaw na po niyang makisali sa gulo, makisawsaw sa kung ano pong gulo ang nangyayari po ngayon, kasi nga po wala naman daw po talaga siyang kaalam-alam. At mahirap din po na kapag makisali po siya, baka may masabi po siyang iba, negative, so mas lalong gugulo, di ba? At pagpipestahan na naman ng mga bashers. So tama yung ginawa ni Krishna na wag na lamang makisawsaw, wag na lamang sumali. And yun nga, maging maayos na sana ang lahat. Ipagpray po natin na maging maayos po ang lahat sa kabila nga po ng gulo po ngayon. Ito po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento. Mula kay Reyes Vicente G, masarap sa pakiramdam yung walang awayan, love lang, di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Oo naman po, yun po yung laging ibinabahagi ko, di ba? Sinasabi ko lagi na mas maganda yung positivity lamang po, love lang, para walang gulo, kasi mahirap yung magkakagulo, nakaka-stress yun. Sabi nga po ni Krishna na kung makisawsaw pa siya, baka hindi naman siya makatulog kasi nga po na-stress siya. So nagbibigay kasi ito ng stress sa atin kapag makisawsaw pa tayo, kapag may kaaway, may gulo, nagbibigay po ng stress at hindi po tayo makakatulog. At atakihin po tayo ng mga sakit natin na like anxiety, mga panic attacks, stress, high blood, ganun. Ana Marito Rible, hi Day Krishna, ang pingkat, huwag kang magpa-apekto sa mga basher, hindi makatulong sa buhay mo, sabi ni Sir Paul, sa live mo magtali ka na ulit daw ng buhok. Galos everyone, love lang para walang samok. Pagtali ng buhok, parang nasabi ni Krishna sa live na hindi daw po siya sanay na magtali talaga ng buhok. Pero yun nga, mas net kasi sa tignan kapag nakatali siya ng buhok sana. Azlin Nembe, kung kaya mo naman manahimik, gawin mo na lang Day Krishna kaysa magsalita ka pa sa mga issue, makabitaw ka pa ng hindi maganda, ikaw naman ang mali. At masama, mag-pray lang lagi and ingat, God bless you always. Yun nga po yung sinasabi ko na baka may masabi pang hindi maganda, tapos pagpipistahan na naman ng mga bashers, diba, lalaki na naman yung issue. So tama yung ginawa ni Krishna na tumahimik na lang, huwag na lamang makisawsaw sa kalamang po issue ang kumakalat ngayon. And Virginia Mantua, hayaan mo sila Pretty Chris, huwag kang mag-aksaya ng panahon sa mga bashers na yan. Ang importante, magpatuloy ka lang sa pag-vlog mo para sa mga pangarap mo. Andito lang kami mga solid supporters mo, Chris. Yun nga, focus na lamang si Chris sa goal po niya na paunlarin ang kanyang buhay, paunlarin ang kanyang pamilya. Focus siya sa mga ginagawa po niya, mga positibong mga bagay na magbibigay po ng magandang resulta po sa kanyang buhay. At home with Lai. Tama ba Chris, hayaan maigi na yang di may kasali at walang alam para maayos yung tulog mo. Walang alalahanin, unahin mo health mo be, nagagaling ka ng tuluyan, huwag dagan na nakaka-stress siya, focus na lang sa sarili mong sikap sa vlogging para sa pangarap. Yun nga po, kapag makisali si Chris na mas stress na naman siya, tapos yung ulcer niya matitrigger na naman, since medyo ice na sana siya ngayon, tapos kung mas stress na naman siya, so babalik na naman yung pagsakit-sakit ng tiyan niya, di ba? So tama yun na wag na lamang siyang makisali. Marifem yan, no? Kaya hinahalin tulad sa punong hitik sa bunga na, kaya all you have to do is focus to your work, go on for what your heart desires, nak. Pursue your dreams, always be thankful to our dear Lord Almighty. God bless you, Krishna. Huwag ka matakot, marami ang nagamahal sa'yo, and most of all, nak, andyan si Lord lagi mag-iingat, gagabay sa'yo sa landas na gusto ni Lord na tatahakin mo. Totoo po yun, talagang hindi naman siya pababayaan ng Panginoon, basta lagi lamang siyang magtiwala sa Panginoon ng buong buo. And yun, focus siya sa kanyang ginagawa na pagpapaunlad nga po sa kanyang pamilya, sa kanyang sarili. Kasi the more na nag-focus siya doon, ay the more na kumbaga tutulungan siya ng Panginoon, basta magtiwala lamang siya palagi sa Panginoon na nasa taas. Ada Estabelio, hello Chris, na tama yan na huwag mo nang patulan ang mga basher, hayaan mo silang magsawa sa kakabasher, basta alam mga tama ang ginagawa mo, God bless. Yun po, kaso nga lang po yung mga basher kapag below the belt na, yun nga, hindi maiwasan ni Chris na mainis talaga at masagot talaga niya. Ang gulo na po ng mundo, tapos ito pa, ang gulo-gulo pa ng mga bashers. Princess Irasga, okay lang ginawa ni Chris kahit anong marinig at sinasabi, okay lang ignore. Kung siya ay katulad ng kung marinig papatulan, buti siya di ganon. Diretso ang buhay, walang gulo, mabuti na yan, ganyan. Life is going on for one direction, much better. God bless you and take care all the time. So, yun nga po, yung pananahimik talaga is magandang bagay din naman yun para hindi masyadong magkakagulo. Kasi inulit ko nga po, kapag magsasalita pa tapos may masabing hindi maganda, ay pagpipistahan na naman po ng mga bashers na magkabilang panic, diba? So anyway po, hanggang dito na lamang po. God bless and bye for now po.